Natigilan si Jeng Weilun nang malaman ni Shaon ang tungkol sa sikreto ng pamilya Jeng. Paano? Paano mo nalaman ang sikreto ng pamilya natin? Tanong ni Jeng Weilun. Mas lalo siyang natakot kay Shaon ngayon. Napangiti si Shaon. Siyempre ang magaling mong kapatid na si Xiking ang nagsabi sa akin. Agad na pinandilatan ni Jeng Weilun si Jeng Xiking nang may paningisi. Paalala ni Shaon sa kanya. No need to glare at her. Hindi mo na siya kapatid. Nataranta si Jeng Weilun. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nagtanong muli si Shaon, sabihin mo sa akin kung paano pasabugin ang mga bombang papel na nakatanim sa lugar ni Rong Bailun. Galit na sagot ni Jeng Weilun, ikaw na hamak na nilalang, hindi mo karapat-dapat na malaman ang sikreto ng aking pamilya. Isa kang kasuklam-suklam na tao na marunong lamang magtago sa dilim. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Gusto ni Jeng Weilun na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para labanan si Shaon. Sa aspeto ng pangangatawan, walang problema ang matangkad at matipunong si Jeng Weilun na talunin si Shaon. Gayunpaman, sa paraan ng pakikitungo ni Shaon sa mga nasasakupan ni Jeng Weilun kanina, makikita na ang kanyang lakas ay wala sa kanyang pisikal na husay. Yaw! Isang itim na pusa ang biglang lumipad sa tainga ni Jeng Weilun. Matapos makipag-eye contact kay Jeng Weilun, dumiretso ito sa kamay ni Shaon. Hinawakan ni Shaon ang leeg ng pusa gamit ang kanyang kamay, sinakal si Jeng Weilun. Nakaluhod sa lupa, hindi makahinga si Jeng Weilun at lalong namutla ang kanyang mukha. Banta ni Shaon kay Jeng Weilun. Sabihin mo sa akin kung paano pasabugin ang papel o papatayin kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi humingi ng awa si Jeng Weilun. Matigas ang ulo niyang nanindigan. Hinding-hindi ko sasabihin sa'yo ikaw kababaan i-start. Marahil ang mga salita ni Jeng Weilun ay nakasakit sa pagmamataas ni Shaon. Sa sobrang galit, sinaka ni Shaon ang itim na pusa hanggang sa mamatay. Sa sumunod na segundo, umikot ang mga mata ni Jeng Weilun at bumagsak siya sa lupa. Ah! Natakot si Paris Gildon. Nanginginig ang katawan niya. Master Shaon, ikaw pinatay mo siya. Galit pa rin si Shaon. Dahil tumanggi siyang sabihin sa akin, bakit ko itataya ang kanyang buhay? Ang mga sumuway sa akin ay mamamatay. Napalunok ng kaba si Paris Gildon habang nakatingin sa katawan ni Jeng Weilun sa lupa. Nakonsensya siya. Siya ang nanloko sa kanya para pumunta dito. Siya ay isang kasabwat. Ang guilt na naramdaman niya ay hindi lang para kay Jeng Weilun. Nakonsensya din siya kay Jeng Xiking. Nangako si Jeng Xiking na tutulungan niya si Paris Gildon na ipanganak ang kanyang sanggol. At ngayon, pinatay ni Paris Gildon ang kapatid ni Jeng Xiking. Marahil, ito ang halaga na kailangan niyang bayaran para sa pagsunod kay Shaon. Kahit na matapos na patayin si Jeng Weilun, si Shaon ay lubos na kalmado. Manhid na siya sa pagpatay ng tao. Maliban na lang kung papatayin niya si Deity Jordan o ang World Overlord, si Rong Bailun. Kung hindi, ang pagpatay sa iba ay wala kay Shaon. Sa kabaligtaran, nag-isip ng magandang plano si Shaon at mumiti. Paris, ngayong patay na si Jeng Weilun, tawagan kaagad ang kanyang ina at hilingin sa kanya na pumunta dito. Sabihin din sa kanya na si Rong Bailun ang pumatay sa kanyang anak. Si Paris Gildon ay medyo matalino. Naintindihan niya agad ang intensyon ni Shaon. Gusto ni Master Shaon na i-frame si Chairman Rong para sa pagkamatay ni Jeng Weilun. Pagkatapos, papasabugin ni Madam Jeng ang mga papel na bombang nakatanim sa lugar ni Chairman Rong para ipaghiganti ang kanyang anak. Kinurot ni Shaon ang pisngi niya. Tulad ng inaasahan sa isang taong sumubaybay sa akin sa mahabang panahon. Napakatalino mo. Tama. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangan pang malaman kung paano pasabugin ang mga bombang papel. Si Madam Jeng ang magkukusa na gawin ito. Kapag nagsimula na siya ng digmaan sa pamilya Rong, agad akong magpapadala ng isang tao upang hulihin si Rong Bailun upang mapapalitan ko siya ng isip at ako na ang papalit sa kanya. Jordan at kunin ang kanyang mga asawa hahaha. Maraming beses nang narinig ni Paris Gildon ang tungkol sa ambisyon ni Shaon na dominahin ang mundo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong sinabi na gusto niyang patayin si Jordan at kunin ang kanyang mga asawa. Gusto ni Master Shaon na patayin si Jordan at kunin ang kanyang mga asawa. Naguguluhang tanong ni Paris Gildon. Sabi ni Shaon, siyempre. Pagkatapos kong maging Chairman Rong, si Jordan na lang ang nag-iisang tao sa mundo na nananakot sa akin. Ako ang Panginoon ng mundo.
Paano ko papayagan na umiral ang isang Diyos sa mundong ito? Huwag kang mag-alala. Bagamat nahuhulaan ni Jordan ang hinaharap, hindi niya ito mababago. Sa makapangyarihang lakas ng pamilya Rong, hindi masyadong magiging problema ang pagpatay kay Jordan. Ang dalawa naman niyang asawa, si Lauren at Victoria ay mga ordinaryong babae, pero asawa pa rin sila ng isang Diyos-Diyosan. Out of courtesy, I must bed them at least once each. Don't kill with those two women's and we only. Asawa. Mukhang naplano na ni Shawn ang lahat. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tawagan mo na si Madam Zheng. Aalis na ako. Dahil doon, tumalon si Shawn sa dagat. Kinalma ni Paris Gildon ang sarili at tumingin sa katawan ni Zheng Weilun. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang magtrabaho sa kanyang sarili sa isang estado at humihikbi ng mailap, tinawag niya si Madam Zheng. Nay, may nangyari. May nangyari kay kuya. Halika at iligtas mo siya. Di nagtagal, mahigit 10 eroplano ang lumapag sa Miami Beach. Lahat ng bumaba sa eroplano ay nilagyan ng mga armas na hindi pa nakikita ng publiko. Natakot ang mga turista sa nakita at tumakbo pabalik sa kanilang mga hotel, hindi na nangahas na manatili sa dalampasigan. Si Madam Zheng ay nakasuot ng itim na salaming pang-araw at itim na damit. Walang ekspresyon ang mukha niya at mas naging solem siya kaysa dati. Naglakad siya patungo sa yacht kasama ang daan-daang subordinates na sumusunod sa kanya. Ito ay isang ingranding at kahangahangang eksena. Weilun! Weilun! Hinubad ni Madam Zheng ang kanyang salaming pang-araw at patuloy na sumigaw nang makita ang katawan ni Zheng Weilun. Inilagay ni Madam Zheng ang daliri sa ilalim ng kanyang ilong at napagtantong hindi na siya humihinga. Agad siyang sumigaw, dalhin siya sa eroplano para sa emerhensyang paggamot ngayon. Si Zheng Weilun ay dinala sa eroplano na nilagyan ng pinakapropesyonal na kagamitang medikal at instrumento. Walang nasayang ni isang segundo. Gayunpaman, wala sa mga pagtatangka ng resuscitation ang nagawang buhayin si Zheng Weilun. Paumanhin, Madam Zheng. Sinubukan namin ang aming makakaya. Hindi na mabubuhay muli si Young Master Weilun, ulat ng doktor. Smack! Maluha-luha, sinampal ni Madam Zheng ang doktor. Bakit? Bakit hindi natin siya mailigtas? Walang sugat ang anak ko. Paanong hindi natin siya maliligtas? Walang magawang sinabi ng doktor, hindi namin alam kung paano siya namatay. Talagang nasa dulo na kami ng talino. Noon lang naalala ni Madam Zheng si Zheng Seking. Naglakad siya papunta sa Paris Gildon. Seking, nandoon ka ba noong namatay si Weilun? Sabihin mo sa akin kung paano namatay ang iyong kapatid at sino ang pumatay sa kanya. Si Paris Gildon ay talagang isang aspiring artista. Mula nang dumating si Madam Zheng, subsob na siya sa kanyang papel at walang tigil ang kanyang mga luha. Siya ay lubusang nalubog sa estado kung saan ang isang kaawa-awang maliit na batang babae ay dapat na nasa pagkatapos ng kanyang kapatid na lalaki. Pinunasan ni Paris Gildon ang kanyang mga mata, hinayaan ni Paris Gildon na mapuno ng puot ang kanyang mga mata habang ipinahayag niya, si Rong Bailun. Ang ni-starred na si Rong Bailun ang pumatay kay kuya. Sinabi rin niya na hindi natin kailangang mag-abala sa emergency na paggamot. Kahit anong pilit natin, hindi natin mabubuhay ang sinumang mapatay niya. Pakiramdam ni Madam Zheng ay sumabog ang kanyang ulo. Ano? Rong Bailun? Anak, huwag kang maging katawa-tawa. Ito ay hindi biro. Sigurado ka bang ginawa ito ni Rong Bailun? Nagsimulang makaramdam ng takot si Madam Zheng. Anumang pangalan na lalabas sa labi ni Zheng Seking ang susunod na target ni Madam Zheng. Kahit anong pangalan ay haharap sa kanyang galit. Kahit sino maliban kay Rong Bailun. Ang pamilyang Rong ang tanging kinatatakutan ni Madam Zheng. Git ni Paris Gildon. Sigurado akong si Chairman Rong mismo. Inusisa niya si Kuya tungkol sa lihim na sandata ng aming pamilya. Tinanong pa niya siya kung sinubukan ba ng pamilya namin na magplano laban sa mga Rong. Nang tumanggi si brother na sabihin sa kanya, kaya gumamit siya ng mga kasuklam-suklam na paraan para patayin siya. Noong oras na yon, nagtatago ako sa isang sulok at hindi ako nangahas na lumabas. Hindi ako napansin ni Rong Bailun, kung hindi, mamamatay din ako. Inay, pasabugin ang mga bombang papel na nakatanim sa lugar ng pamilya Rong para ipaghiganti si kuya. Si Madam Zheng at ang lahat ay pawis na pawis sa sinabi ni Zheng Seking. Magsimula ng digmaan sa pamilya Rong.
O Diyos ko, ito ang pamilyang Rong na namuno sa mundo. Maglakas loob ba sila? Naikuyom ni Madam Zheng ang kanyang mga kamao. Siya ay nag-aalangan. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi sila maaaring magsimula ng isang digmaan sa pamilya Rong. Alam na alam niya na ang pamilya Rong ay kumakatawan sa pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Ang pagdedeklara ng digmaan sa kanila ay katumbas ng panliligaw sa kamatayan. Matapos kainin ng tigre ang isang antelope, tatakbo ba ang iba pang antelope patungo sa tigre para sa paghihiganti? Kahit na ang patay na antelope ang pinakamalapit na pamilya nito, gagawin ba nito ito? Si Madam Zheng ay nahihirapan sa problemang ito ngayon. Hindi talaga siya manalo. Alam na alam niya ang lahat. Nay, hindi natin hahayaang mamatay si kuya ng walang kabuluhan. Masyado nang lumayo ang pamilya Rong. Hindi natin maaaring hayaang maliitin nila tayo. Dapat nating ipakita sa kanila ang ating tunay na lakas. Patuloy na pinapaypayan ni Paris Gildon ang apoy nang makita niyang nag-aalangan si Madam Zheng. Ilang sandali pa ay nag-alinlangan si Madam Zheng bago kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Chairman Rong. Ito ay isang video call. Ngumiti si Chairman Rong at binati si Madam Zheng nang makita ang imahe nito sa screen. Hello Madam Zheng, long time no see. Tungkol saan ba itong bigla ang tawag? Galit na sinabi ni Madam Zheng, Rong Bailon. Bakit mo pinatay ang anak ko, Weilun? Nataranta si Rong Bailon. Anong pinagsasabi mo? Patay na si Weilun. Seryoso. Lumapit si Paris Gildon at sinabing, huwag kang magpanggap. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Labis na nalito si Rong Bailon. Nakalimutan mo bang inumin ng nanay mo ang gamot mo? Bakit mo ako pinagbibintangan na pumatay kay Weilun? Maliit lang siyang bata. Paano ako makikinabang kung patayin ko siya? Inaamin ko na hindi ko matiis ang batang iyon. Nabalitaan ko na kasalanan ni Weilun na ang pamilya Addington ay nakontrol ni Jemmy. Madam Zheng, lagi kong sinasabi na ang Jordan ay isang nakatagong panganib na dapat alisin, ngunit lumaban ka sa akin at nakipagsanib puwersa kay Jordan upang masupil ang pamilya Addington. Dahil dito, naging mas makapangyarihan ka. Ano ngayon? Gusto mo ba akong hamunin? Ang laser weapon ng pamilya Addington ay naglayag sa Rong family base sa South China Sea upang salakayin sila. Dati silang mga tagasunod ng pamilya Rong, ngunit ngayon sila ay kay Madam Zheng. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Chairman Rong. Pakiramdam niya ay sadyang hinahamon ni Madam Zheng ang kanyang otoridad. Mapait na tanong ni Madam Zheng, tatanungin kita ulit. Bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Itinanggi na ito ni Rong Bailon, ngunit dahil ayaw niyang maniwala sa kanya, hindi na siya mapakali na magpaliwanag muli. Zheng Anli, cut the crap. Kung gusto mong magsimula ng digmaan sa akin, gawin mo na lang. Kahit nasa ilalim ka ngayon ng Stiles at Addingtons, hindi ako natatakot sa'yo. Wala kang karapatang sigawan ako. Dahil doon, ibinaba ni Rong Bailon ang video call. Nagpatuloy si Paris Gildon sa pag-uudyok kay Madam Zheng. Nay, nakita mo ba yon? Siya ay tahasang umamin. Ang mamamatay tao na ito. Natuwa si Paris Gildon na si Rong Bailon ay isang mapagmataas at mapagmataas na tao. Kung hindi, ipinaliwanag niya ng maayos na hindi niya pinatay si Zheng Weilun. Si Madam Zheng, na kamamatay lang ng anak, ay labis na nagalit at nabalisa. Bumalik ka agad sa laboratorio. Gusto kong pasabugin ang lahat ng mga bombang papel na nakatanim sa lugar ng pamilya Rong. Sa eroplano, lumuhod sa lupa ang ilang executive. Madam Zheng, mangyaring muling isaalang-alang. Ang pagpapasabog ng mga papel ay hindi maliit na bagay. Kapag nasimulan na natin ito, hindi na ito mapipigilan. Kung magagalit tayo sa pamilya Rong, hindi tayo makakatakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, si Madam Zheng ay naging isang nangingibabaw na empress. Dapat pagbayaran ni Rong Bailon ang pagkamatay ng aking anak sa dugo at luha. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Paris Gildon. Samantala, malapit sa Suzhou, sa secret base na itinayo ni Shaun. Gumuguhit si Zheng Xiqing sa selyadong silid. Parang nagdodrawing siya, pero kung titignan ay magulo ang drawing board niya. Hindi ito mukhang gawa ng isang master. Dahil sa sandaling ito, hindi siya nagko-concentrate sa kanyang pagpipinta. Lota, bakit hindi ka pa pumunta para iligtas ako? Nagpadala si Paris Gildon ng isang tao upang ihatid ang puting kahon kay Zheng Xiqing.
Matapos itong matanggap, naglabas si Zheng Ziqing ng isang espesyal na bersyon ng virtual na salaming decolor mula sa puting kahon. Maaari itong magamit upang mag-login sa virtual na laro ng mga lihim na pamilya. Nag-login si Zheng Ziqing sa virtual game world at natagpuan si Lota, na lumalangoy. Humingi siya ng tulong kay Lota. Nangako na si Lota na magpapadala siya ng magpapalabas sa kanya. Bang! Bang! Ang mga lalaking nagbabantay kay Zheng Ziqing ay isa-isang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, walang nakitang sinumang nanghihimasok. Bumukas ang pinto. Malinaw na naririnig ni Zheng Ziqing ang mga yabag, ngunit walang tao sa paningin. Biglang tinanggal ni Lota ang kanyang invisibility cloak at sumulpot. Lota! Tumulo ang luha sa mukha ni Zheng Ziqing nang makita niya si Lota. Mabilis siyang lumapit at niyakap siya. Gayunpaman, hindi sanay si Lota. Ito ay dahil ang taong yumakap sa kanya ngayon ay hindi ang orihinal na katawan ni Zheng Ziqing, kundi ang isang mas matandang babaeng Amerikano na hindi pa niya nakilala. Zheng Ziqing. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Lota. Pinunasan ni Zheng Ziqing ang kanyang mga luha. Lota, salamat sa pagsagip sa akin. Umalis na tayo dito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kapag nasa ligtas na tayong lugar. Marami akong sikreto na sasabihin sa iyo, kabilang ang isang sikreto tungkol sa lalaking pinakamamahal mo, Jordan. Nagulat si Lota. Ziqing, alam mo ang sikreto ni Jordan? Talaga bang bawg siya at hindi na magkaanak? Nalito si Zheng Ziqing. Hindi ipinagpatuloy ni na Zheng Ziqing at Lota ang kakaibang tanong na ito, ngunit agad silang tumakas. Pagtaas ng braso, tinakpan ni Lota ang dalawa ng kanyang invisibility cloak. Magkahawak kamay, sabay-sabay na tumakas ang dalawa at nakarating sa private plane ni Lota. Iba ang hitsura ng pribadong eroplano ni Lota sa kay Jordan at sa iba pang pamilya. Kulay pink ang kanyang eroplano at medyo cute. Ang bawat babae ay gustong magkaroon nito. Ang interior, lalo na ang private lounge area, ay pangarap din ng isang babae. Puro pink ang sofa at mesa. Matapos hilahin ni Lota si Zheng Ziqing, inabot niya rito ang isang tasa ng mainit na kape. Ziqing, anong nangyari? Iyak ka ng iyak sa virtual game, hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyari sa'yo. Nasa laro si Lota nang bigla niyang makilala si Zheng Ziqing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumuhod si Zheng Ziqing sa harap ni Lota at hiniling na iligtas siya. Hindi sinisiyasat ni Lota ang eksaktong sitwasyon. Hiniling lang niya kay Zheng Ziqing na sabihin ang kanyang kasalukuyang address at agad na sumugod kasama ang kanyang mga nasasakupan. Si Lota ang pinuno ngayon ng pamilya Schmidt. Paano siya hindi makakatulong kung ang kanyang mabuting kaibigan ay nasa problema? Si Zheng Ziqing ay wala sa mood para sa mainit na kape. Nang walang kahit isang magalang na salita ng pasasalamat, itinabi niya ang tasa at nagpaliwanag. The day before yesterday, I was drawing in Loa's studio when Sean entered with a woman to capture me. The woman is Paris Gildon, and she is currently occupying my body. Sean kidnapped me and placed us in his laboratory. He took a mind transplant procedure on us. Now that I've swapped minds with Paris Gildon, I can't return to my own body. Si Zheng Ziqing ay mukhang malungkot habang nagsasalita. Laking gulat ni Lota. Mind transplant procedure. Nagtagumpay nga si Sean sa pagbuo ng mind transplant procedure niya. Hindi dapat ganoon ang kaso. Kung matagumpay na niyang na-develop ang mind transplant procedure, matagal na sana silang mag-asawang yumaong asawa ang nakipagpalit sa mga magulang ko. Sa nakalipas na 20 taon, lihim na kinokontrol ni Sean ang mga magulang ni Lota. Hindi tulad ng pamamaraan ng mind transplant, ang dating pamamaraan ni Sean ay nangangailangan sa kanya na itago sa mga anino. Bilang resulta, si Sean at ang kanyang asawa ay humantong sa madilim at kaawa-awang mga buhay. Sa makatuwid, natagpuan ito ni Lota na kakaiba. Kung si Sean ay nagkaroon na ng ganoong kalakas na pamamaraan, hindi ba niya ito ginamit sa kanyang mga magulang o kahit sa kanya? Paliwanag ni Zheng Ziqing. Hindi niya matagumpay na nagawa ang mind transplant procedure sa kanyang sarili. Tinulungan siya ni Jordan. Jordan? Bumilis ang tibok ng puso ni Lota sa pagbanggit ng pangalan ni Jordan. Kahit hanggang ngayon, si Jordan lang ang lalaking inalagaan ni Lota. Bagamat hindi sila nagkita sa nakalipas na 6 na buwan. Niwala silang masyadong communication. Nga pala, sinabi mo lang na alam mo ang sikreto ni Jordan. Ano yun? Tanong ni Lota.
Sinabi ni Jeng Siking, ngunit una, bakit mo nasabi na baog si Jordan? Ito ay masyadong kakaiba. Awkward na tumawa si Lota. Hahaha, nagbibiro lang ako para gumaan ang atmosphere. Magaan ang kapaligiran. Ito ay isang matinding rescue mission. Sino ang nasa mood na magsabi ng mga biro para gumaan ang kapaligiran? Si Jeng Siking ay mas matanda ng 2 taon kay Lota, kaya nakikita pa rin niya ang puso ng batang ito. Umiti si Jeng Siking at nagtanong, Lota, natulog ka kay Jordan, tama ba? Namula si Lota sa direktang tanong. Si Jeng Siking ay masigurado ngayon. Di ba best friends tayo? Akala ko sinabi mo na sa akin ang lahat. Napag-usapan nga nilang dalawa ang lahat, ngunit may ilang reserbasyon pa rin si Lota sa paksang ito. Sinabi lang niya kay Jeng Siking na mahal niya si Jordan at gusto niya itong pakasalan. Tumango si Lota. Siguradong magugulat si Jordan kung nandoon siya. Mapapasigaw siya, kailan tayo natulog ng magkasama? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Pinagmasdan ng mabuti ni Lota ang paligid. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, tahimik niyang sinabi. Siking, sasabihin ko lang sayo. Huwag mong sasabihin sa iba. Hindi nakaimik si Jeng Siking, nagmula ako sa isang batang babaeng Chino mula sa isang marangal na lihim na pamilya tungo sa isang karaniwang babaeng Amerikano sa kanyang late 20. Ni hindi ako makauwi ngayon. Sino pa ang masasabi ko? Gayunpaman, taimtim na tumango lang si Jeng Siking. Bulong ni Lota sa tenga ni Jeng Siking. Nirape ko si Jordan. Isang buong araw at gabi. Ito ang unang reaksyon ni Jeng Siking. Siya ay ganap na natulala. Ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang dalisay at cute na batang babae tulad ni Lota? Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang babae? Ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang patas, mayaman at magandang babae? Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng Swiss Holy Maiden? Isang salita ang pumasok sa isip ni Jeng Siking, galing. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Si Jordan ay isang deity Jordan. Nagawa ni Lota na halayin ang isang Diyos. Siya ang unang tao sa kasaysayan na gumawa niyan. Tuwang-tuwang lumunok si Jeng Siking. Seryoso ka ba? Mapaglarong sabi ni Lota, naman. Bakit naman ako magsisinungaling sayo? That time, nakakulong kami ni Jordan sa isang special room na dinesenyo ni Sean. Pinainom kami ni Jordan ng sleeping pill bawat isa at matulog ng 24 hours. Nakatulog siya pagkatapos uminom pero hindi ko kinuha. Instead, inilagay ko sa bulsa ko. Wow! In retrospect, those 24 hours were the happiest moments of our life. After he woke up, hindi na siya makatayo ng maayos. Hindi nakaimik si Jeng Siking. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Ito ba ang Lota na kilala niya? Kaya siya ay ganoong uri ng Swiss Holy Maiden. Galing. Ito ay masyadong awesome. Binigyan siya ni Jeng Siking ng thumbs up sign, Lota, ikaw na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo ngayon dahil ang lalaking ni-rape mo ay ang bagong Diyos. Hinampas ni Lota si Jeng Siking sa braso. Tumigil ka sa pagbibiro, Siking. Naisip ni Lota na hinihila ni Jeng Siking ang kanyang binti. Seryosong sinabi ni Jeng Siking, hindi ako nagloloko. Nagsasabi ako ng totoo. Si Jordan talaga ang bagong Diyos. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Sikreto niya ito. Natigilan si Lota. Talaga? Tumango si Jeng Siking. Kung hindi, paano matagumpay na nakabuo si Jordan ng isang bagay na hindi makalangit na katulad ng pamamaraan ng mind transplant para kay Sean? Nag-isip sandali si Lota. Tama. Dati, matagumpay pa nga niyang na-develop ang Mirakuru Serum. Kahit ang pamilyang Miyamoto ay hindi makukumpleto ang serum na iyon. Oh God, the man like is a deity. Jordan is amazing. Hay, yila the way, if Jordan is a deity and can predict the future, then alam ba niya noon pa nagagahasan ko siya? Biglang nakonsensya si Lota. Inilihim niya ito kay Jordan. Palagi siyang tinatrato ni Jordan bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung nalaman ni Jordan na lihim itong ginawa sa kanya, siguradong bugbugin siya nito hanggang mamatay. Tumawa si Jeng Siking. I bet he predicted that. Nagtataka ka kung bakit hindi ka nabuntis, di ba? Ang hula ko ay baka nakainom na siya ng male birth control pill ng maaga.
Panlalaking birth control pill. Nagningning ang mga mata ni Lota na parang naliwanagan siya ng mga salita ni Zheng Ziqing. Sa nakalipas na 6 na buwan, na-curious si Lota kung bakit hindi siya buntis. Nagsimula pa siyang maghinala na si Jordan ay baog. Agad namang sinabi ni Lota, Ziqing, tama ka. Dapat na. Dapat ay umiinom na siya ng male birth control pill in advance. Hehe, kung hinulaan niya na siya ay maghahasa ko ng maaga at hindi niya pinigilan na mangyari ito. Tapos parang may nararamdaman pa rin siya sa akin, di ba? Hindi nakaimik si Zheng Ziqing. Siya ay may kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ng isang Diyos. Mahuhulaan lamang ng Diyos ang hinaharap ngunit hindi ito mababago. Gustuhin mang pigilan ni Jordan, hindi niya magawa. Biglang naging seryoso si Zheng Ziqing. Okay, let's get down to business. Ang katawan ko ay kinokontrol na ni Paris Gildon ngayon at nakikinig siya kay Shaun. Gumagawa sila ng masama sa bahay ko ngayon. Bilisan mo at tawagan ang nanay ko at sabihin sa kanya ang totoo. Okay. Agad na kinuha ni Lota ang kanyang telepono at tinawagan si Madam Zheng. Gayunpaman, walang sumasagot sa telepono kahit ilang beses nilang sinubukang tumawag. Si Madam Zheng ay nagmamadali sa kanyang laboratorio sa Suzhou ngayon. Nais niyang magdeklara ng digmaan sa pamilya Rong. Paano siya nasa mood na sagutin ang tawag ng sinuman? Walang sumasagot. Sinabi ni Lota kay Zheng Ziqing. Tawagan mo ang iba kong kapatid. Tinawag ni Lota ang iba pang kapatid ni Zheng Ziqing, ngunit walang sumasagot. Paano nangyari ito? Tawagan ang C ng military division ng pamilya ko. Damn it, I forgot his number. Naging balisa si Zheng Ziqing. For a moment, hindi niya alam kung sino ang kokontakin. Nang siya ay nakaramdam ng pagkabalisa, biglang nagbigay ng mungkahi si Lota. Ziqing, hindi mo ba sinabi na si Jordan ay isang dating Jordan? Pumunta tayo sa kanya para humingi ng tulong. Mahuhulaan niya ang hinaharap. Siguradong matutulungan ka niya. Alam ni Zheng Ziqing na malamang na gusto lang ni Lota ng dahilan para makita ang kanyang syota. Anuman, ang paghingi ng tulong kay Jordan ang tanging paraan ngayon. Okay. Punta tayo sa VIA para hanapin si Jordan. Sa kabisera. Pinalipad ni Lota ang kanyang eroplano ng buong bilis. Alam niya kung saan nakatira sina Jordan at Lauren, kaya huminto ang eroplano sa tapat ng villa ni Jordan. Sino to? Agad na itinaas ni Pablo at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sandata nang marinig ang dagundong ng eroplano. Si Zheng Ziqing ang unang lumabas pagkatapos lumapag ang eroplano. Napatingin si Pablo sa figura. Si Paris Gildon iyon. Bang! Agad na nagpaputok ng warning shot si Pablo at nagsumbong kay Jordan na nasa villa. Master, masamang balita. Dumating na si Shaun sa villa. Sa sandaling yon, nagluluto si Jordan kasama si Lauren. Nagulat siya at nagalit nang marinig ang ulat ni Pablo. Nang dumungaw si Jordan sa bintana, nagulat siya nang makita si Paris Gildon. Hindi alam ni na Jordan, Pablo at ng iba pa na nagpalitan ng isip sina Zheng Ziqing at Paris Gildon. Kaya naman, naisip nila na ang presensya ni Paris Gildon ay nangangahulugan na dumating din si Shaun. Si Shaun ay walang batas. Naglakas loob siyang mapunta sa aking villa. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon sa pagkakataong ito. Kung kinakailangan, papatayin ko siya. Lauren, manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Huwag kang lalabas. With that, galit na nag-walk out si Jordan. Hubby, ingat ka. Labis ang pag-aalala ni Lauren kay Jordan, ngunit hindi siya naglakas loob na lumabas kung sakaling maging pabigat siya. Si Zheng Ziqing ang pinakabalisa, kaya siya ang unang bumaba ng eroplano. Sa hindi inaasahan, siya ay walang awang binalaan na umatras sa sandaling siya ay bumaba. Pagkatapos, lumitaw si Lota. Pablo, huwag barilin. Lahat, huwag barilin. Magkampi tayo. Kilala ni Pablo at ng kanyang mga tauhan si Lota. Nang makita siya, agad silang tumigil sa pag-atake. Noskimid. Bakit kasama mo yung babae ni Shaun? Nagtatakang tanong ni Pablo. Inakay ni Lota si Zheng Ziqing pababa. Siya si Zheng Ziqing, hindi babae ni Shaun. Nandito ako para makita si Jordan. Nandito ba siya? Sa ngayon, lumabas na si Jordan sa villa. Akmang aatake na siya, nakita niya si Lota na matagal na niyang hindi nakikita. Jordan! Nang makita ni Lota si Jordan, tuwang-tuwa siyang lumukso sa mga bisig nito.
Ngumiti si Jordan at hinaplos ang buhok ni Lota. Bakit ka nandito? You are here with Paris Gildon? Paano kayo nagkakilala? Paliwanag ni Lota. Jordan, hindi siya si Paris Gildon. Anak siya ni Madam Jeng Seking. Ano? Nagulat si Jordan. Nakilala niya si Jeng Seking noon. Siya ay isang napaka-cute na maikling buhok na batang babae. Halata namang hindi ganoon ang itsura niya. Lumuhod si Jeng Seking sa lupa. Deti Jordan, mangyaring iligtas ako. Tulungan mo akong ibalik ang aking katawan at tulungan ang aking pamilya. Narinig ni Jordan ang accent niya na hawig kay Madam Jeng. Agad siyang nagdeduction. Ikaw nagpalit ka ng isip kay Paris Gildon? Umiiyak pa rin, tumango si Jeng Seking. Ang puso ni Jordan ay kumirot sa emosyon. Alam niyang tiyak na hahayaan ni Shawn si Paris Gildon na makipagpalitan ng isip sa ibang babae pagkatapos nilang mabigo ni Liza Shelby. Hindi niya inaasahan na pipiliin ni Shawn si Jeng Seking. Hayop si Shawn. Si Jeng Seking ay 20 taong gulang lamang. Kailangan talagang tiisin ng cute na babae ang lahat ng ito. Sumakit ang puso ni Jordan para kay Jeng Seking. Pagkatapos ng lahat, nakatulong siya sa pagbuo ng pamamaraan. Kung hindi dahil sa Jordan, hindi makakatagpo ng ganoong bagay si Jeng Seking. Umiiyak, nakiusap si Jeng Seking. Deti Jordan, maaari mo ba akong tulungang ibalik ang aking katawan? Umiling si Jordan. I'm sorry, Seking. Hindi ko na kaya. Sa kasalukuyang pamamaraan, isang beses lang maililipat ang isip ng tao. Hindi mo na ito maipagpapatuloy. Pareho kayong mamamatay kung susubukan mo ulit. Ibinaba ni Jeng ang kanyang ulo. Alam niyang hindi na siya magiging panganay na anak ng pamilya Jeng. Inalo siya ni Jordan. Seking, you should think positively. At least hindi ka papatay at maganda ang katawan mo. Si Paris Gildon is considered as a great beauty in the Lius. Ira the way, paano mo nalaman na I'm Deti? Nasabi ba sa'yo ni Shawn? Iningatan ni Jordan ang katotohanan na siya ay isang Diyos mula sa pamilya Jeng at Lota. Sa sandaling ito, lumakad si Lota at tinapik si Jordan. Jordan, napakasama mo. Isa kang Diyosa, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Itinuring mo pa rin ba akong nakababatang kapatid? Ngumiti si Jordan. I'm sorry, Lota. Masyadong komplikado ang bagay na ito. Natatakot lang akong madamay ka. Huwag kang mag-alala, kasama ako bilang big brother Deti mo, ang pamilya Schmid mo, kasama ang Stiles, ang magiging pinakakahanga-hanga sa lahat ng mga lihim na pamilya sa hinaharap. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang lumapit sa akin. Tutulungan kita. Ngumiti ng masama si Lota. Kahit ano. Sigurado ka. Pagtingin sa cute at pilyong ekspresyon ni Lota, tinapik ni Jordan ang kanyang ilong at mumiti. No perverted thoughts, silly sister. I won't care if it's about your physical desires. Your first time should be reserved for a man who treats you as his one and only. Naniniwala si Jordan na napaka-chivalrous niya. Kung hindi, ang numero 1 kagandahan sa Switzerland ay matagal na sa kanya. Gayunpaman, marami ng babae si Jordan. Ayaw niyang makisali sa marami. Kahit na siya ay isang Diyos, ayaw niyang magkaroon ng harem ng 3,000 dilag tulad ng mga sinaunang emperador. Sina Lauren at Victoria ay sapat na. Gayunpaman, sinabi ni Lota, ngayong alam ko na ikaw ay isang Diyos, walang saysay na patuloy kang kumilos na pipi. Naguguluhan si Jordan. Act dumb. What do you mean? How am I acting dumb? Inapakan ni Lota ang kanyang mga paa. Alam mo na ang unang pagkakataon ko ay nawala. Nagulat si Jordan. Ano? May boyfriend ka? Hindi ko alam. Sino ba? Ano ang hitsura niya? Mas mabuting hindi siya ordinaryong tao kung hindi ako mapakali. Sigurado si Lota na alam na ni Jordan ang katotohanan. Nang makita niyang pinilit niyang maglaro, diretsong sinabi niya. Ito ay walang iba kundi ikaw. Naramdaman ni Jordan na nagbibiro na naman si Lota. Anong pinagsasasabi mo? Paanong posible yon? Sinabi ni Lota, naaalala mo ba ang 24 na oras na ginugol natin sa silid na yon sa aking bahay? Dapat ay alam mo na noon na ikaw ay isang Diyos, di ba? Tumango si Jordan. Totoong alam na niya na siya ay isang Diyos noong panahong iyon.
Patuloy na nagtanong si Lota, mahuhulaan ng isang Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kinumpirma ni Jordan. Mahuhulaan ko kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang minuto o kahit na mga oras. Sabi ni Lota, tama. Saka alam mo naman siguro kung ano ang gagawin ko sa'yo. Bago ka uminom ng pampatulog, nahulaan mo na siguro ang susunod kong gagawin sa'yo. Pero tanga ka pa rin. Ile! Nataranta si Jordan. Hindi niya alam ang sinasabi ni Lota. Kung tutuusin, alam niyang isa siyang Diyos-Diyosan nang makulong sila ni Lota sa espesyal na silid na yon. Gayunpaman, sa oras na yon, hindi pa siya tinurok ni Shaun ng gamot na ginamit ng naunang Diyos. Ang mga kakayahan ni Jordan sa paghula ay napakalakas pa, kaya hindi niya mahuhulaan ang hinaharap sa kalooban. Gayunpaman, hindi ito ipinaliwanag ni Jordan kay Lota. Siya ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang kanyang ginawa sa Jordan at siya ay masyadong curious tungkol dito. Anong ginawa ng batang ito sa kanya? Tanong ni Jordan, hindi mo ininom ang pampatulog na binigay ko sa'yo. Hindi ka nakatulog ng 24 oras. Anong ginawa mo sa akin? Medyo natakot si Jordan. Si Lota ay nanatiling gising habang siya ay natutulog. Sa kabutihang palad, si Lota ay hindi isang masamang tao. Baka napatay na niya ito kung may masamang intensyon siya. Paano nagkaroon ng masamang intensyon ang batang ito? Napaka-curious ni Jordan tungkol dito. Hindi na nakayanan ni Lota. Nirape kita. Alam mo na hindi ako iinom ng pampatulog. Dapat alam mo kung ano ang ginawa ko sa'yo. Paano ko mapipigil ang sarili ko sa kapaligirang iyon? Yare. Halos magsuka ng dugo si Jordan. Diyos ko, ano ang narinig niya? Niripe siya ng batang ito. Ang dakilang Diyos? Ikaw, Lee. Para sa isang sandali, Jordan ay ganap na incoherent. Sa pagkakataong ito, biglang nag-walk out si Lauren. Hubby, okay ka lang ba? Si Lauren ay masunuring nananatili sa silid. Ngunit nang wala siyang narinig na ingay ng pag-aaway, at si Jordan ay nakikipag-usap ng maayos sa mga tao sa labas, siya ay lumabas. Hello Lauren. Pumayat ka. Ang nipis ng mga paa mo. Inggit ako. Pinuri ni Lota si Lauren. Sa totoo lang, sa katayuan niya bilang isa sa mga miyembro ng mga lihim na pamilya, maaari niyang ganap na baliwalain si Lauren. Gayunpaman, siya ay isang inosenteng batang babae pa rin. Hindi niya tiningnan si Lauren. Sa halip, iginagalang niya siya. Kilala ni Lauren si Lota. Kaya si Emil skimid. Bago pa nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, pinutol ni Jeng Seking. Dati Jordan, kinokontrol ni Paris Gildon ang katawan ko para makalusot sa pamilya ko. Natatakot akong may mangyari sa nanay ko. Pwede ka bang pumunta sa China para itigil ang sakuna na ito? Palaging maganda ang relasyon ni Jordan sa pamilya Jeng. Dati, ipinasad pa niya ang kanyang sarili sa pamilya Jeng. Ngayong may nangyari na sa pamilya Jeng, hindi na ito pinansin ni Jordan. Ngunit nataranta si Lauren. Tinuro niya si Jeng Seking. Hubby, hindi ba siya si Paris Gildon? Bakit niya sinasabing kinokontrol ni Paris Gildon ang kanyang katawan? Dahil wala silang masyadong oras, sinabi na lang ni Jordan, Lauren, napakakomplikado ng bagay na ito. Kailangan kong magmadali sa China ngayon. Kung hindi ako mali, malamang na sumiklab ang digmaang pandaigdig. Digmaang pandaigdig. Dahil sa sinabi ni Jordan, kinabahan si Lauren. Nababahala ito sa buhay ng bilyon-bilyong tao sa mundo. Kung gayon, napakabait niya. Hubby, CJ. Ako na bahala sa sarili ko. Hindi na nagsalita pa si Jordan at sumakay sa eroplano kasama sina Lota at Jeng Seking. Pagkasakay nila sa pink na eroplano ay na-corner na ni Jordan si Lota. Lota, ano ang sinabi mo kanina? Hindi mo ininom ang pill na binigay ko sa'yo. Sa loob ng 24 na oras na yon, ikaw ay... Masyadong nahiya si Jordan na sabihin ito. Sino ang nagsabi na ang mga batang babae ay hindi maaaring magkaroon ng masamang intensyon? Noon lang napagtanto ni Lota na hindi tanga si Jordan. Hindi niya talaga alam. Agad na natakot si Lota. Wala Jordan, ako wala akong ginawa sa'yo. Nagsasanay ako ng yoga sa kwarto. Hinampas ni Jordan ang puwetan ni Lota. Ngunit siyempre, hindi ito isang napakahirap na smack. Paano nang hina ang mga paa ko pagkatapos mong mag-yoga? Pagkatapos kong magising noong araw na yon, halos hindi na ako makatayo at makalakad.
Masyado kang walang awa. Paano mo nagawa sa akin ang ganoong bagay? Sa wakas ay naunawaan na ni Jordan kung bakit siya pagod na pagod pagkatapos matulog ng 24 na oras sa oras na yon. Akala niya ay humihina na ang sarili niyang tibay, ngunit ang batang babae pala ang dahilan. Ibinaba ni Lota ang kanyang ulo at pinagdikit ang kanyang mga paa sa postura ng pagsuko. I'm sorry Jordan, hindi ko na ulitin. Nang makita kung gaano ka-cute at kahiyahiya si Lota, hindi napigilan ni Jordan ang sarili na ipagpatuloy ang pagagalitan sa kanya. Kung tutuusin, isang karangalan para sa sinumang lalaki ang mapili ng Swiss Holy Maiden. Walang talo kay Jordan. Biglang nagtanong si Jordan, hindi ka naman nabuntis di ba? Biglang tumingala si Lota. Hindi. Nakakailang. Hindi ako buntis. Kanina lang, naisip namin ni Xiking na baka nahulaan mo na gagahasain kita, kaya uminom ka ng male birth control pill ng maaga. Tumawa ng malakas si Jordan. To think that you two girls could come up with such an idea. Bakit ako kukuha ng ganong bagay? Hahaha. Magiging napakadali para sa pamilya Steele na bumuo ng isang male birth control pill. Gayunpaman, ang isang tunay na lalaki tulad ni Jordan ay hindi kailanman kukuha nito. Biglang nag-aalalang sinabi ni Lota, Jordan, pagkatapos tulungan si Xiking, bakit hindi ka sumama sa akin sa Switzerland? Nataranta si Jordan. Para saan? Para bisitahin ang mga magulang mo. Sinabi ni Lota, alam mo, ang aming mga doktor ng pamilya ay kabilang sa mga pinakamahusay sa lugar ng kawalan ng katabaan ng lalaki. Ano? Ipinahihiwatig ni Lota na si Jordan ay baog. Kinurot ni Jordan ang malambot na tenga ni Lota at galit na pinabulaanan. Ikaw tanga, sinong tinatawag mong baog? Hindi ka naman nabuntis at ako ang sinisisi mo. Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang may kasalanan? Aray, ang sakit ti. Sumigaw si Lota habang gumagamit ng puwersa si Jordan sa pagkakataong ito. Nang makitang nasasaktan si Lota ay agad na tumigil si Jordan. Pinunasan ang kanyang pulang tenga, seryosong sagot ni Lota. Nagsagawa na ako ng physical check-up. Wala namang masama sa katawan ko. Napaka-fertile ko. Napakaganda ng balakang ko. Kahit papaano, nagawa ni Lota na pumuslit sa isang papuri sa sarili tungkol sa kanyang sariling figura. Sabi ni Jordan, normal lang na hindi agad mabuntis. Paano ba napakadaling mabuntis pagkatapos lang ng isang beses? Medyo matagal bago ko nabuntis si Hailey. Si Lauren lang ang nangyaring ganito. At swerte lang. Nagsimulang inggit si Lota kay Lauren. Bakit kaya ni Lauren pero hindi ako? Tinapik ni Jordan ang kanyang ulo at magiliw na sinabi, Lota, kalimutan mo na ito. Maging mabuting kapatid ko sa hinaharap, okay? Nag-aatubili na sumagot si Lota, okay. Habang silang dalawa ay naglolokohan, si Jen Xiking, na nasa eroplano din, ay tahimik na nakaupo sa kanyang upuan na may malungkot na ekspresyon. May malabo siyang pakiramdam na may masamang nangyari sa bahay. Suzhou, ang pribadong bayan ng pamilya Jeng. Si Madam Jeng ay bumalik sa lihim na laboratorio ng pamilya, na sinundan ng lahat ng kanilang pangunahing pangkat ng pananaliksik. Binuksan niya ang isang lihim na daanan. May nakalock na kabinet sa loob. Binuksan niya ito sa pamamagitan ng fingerprint scan. Sa loob ng kabinet ay may mga switch na magpapasabog ng mga bombang papel. Mayroon ding maraming mga label na nagsasaad ng mga partikular na lokasyon ng mga bombang papel na ipinamahagi sa buong mundo. Madaling pasabugin ni Madam Jeng ang anumang lugar sa mundo kung saan may mga bombang papel. Nagkaroon din ng partikular na switch para sa teritoryo ng pamilya Rong. Ang lahat ng mga bombang papel na nakatanim sa teritoryo ng pamilya Rong ay maaaring pasabugin sa isang switch. Sa isang kisap mata, kakalat ang mga pagsabog sa teritoryo ng pamilya Rong. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Madam Jeng sa switch na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng pamilya Rong. Hindi. Madam Jeng. Biglang sumigaw ang isang matandang puti na nasa 50. Kapag pinili nating magsimula ng digmaan sa pamilya Rong, wala nang babalikan. Sa ating kasalukuyang lakas, tiyak na hindi natin sila matatalo. Madam Jeng, mangyaring muling isaalang-alang. Madam Jeng, mangyaring muling isaalang-alang. Ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Jeng ay natatakot sa pamilya Rong. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Madam Jeng. Hindi niya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan ang kanyang anak. Lalo na dahil ang mga pamilyang Jeng at Rong ay palaging iniisip ang kanilang sariling negosyo.
Ngunit biglang pinatay ni Chairman Rong ang kanyang anak. Siguradong papatayin niya ito sa susunod. Ito ay isang labanan na hindi mapigilan. Sinabi ni Jing Anli, kailangan kong ipaghiganti si Weilun. Marahil ay hindi natin maikukumpara ang pamilya Rong, ngunit gumawa tayo ng maingat na hakbang sa paglipas ng mga taon. Ang mga hakbang na ito ay sapat na upang ilugmok ang buong planeta sa isang sakuna. Mayroon din tayong kapangyarihan na kontrolin ang kapalaran ng mundo. Rong Weilun, ibubunyag ko ang trump card ng aking pamilya Jing ngayon. Masyado akong curious kung maaari ko ring ilantad ang iyong trump card. Kung mapipilitan niya ang pamilya Rong na ipakita ang kanilang kamay, sulit ito. I click. Pinihit ni Jing Anli ang switch. Sa iba't ibang lokasyon sa teritoryo ng pamilya Rong, kabilang ang mga opisina, laboratorio, bodega, yate, eroplano, sasakyang panghimpapawid, at iba pa. Lahat sila ay nagsimulang kusang magsunog. Sa una, ito ay isang napakaliit na spark. Isang ordinaryong papel na umuusok. Ito ay napakabanayad na ito ay hindi matukoy. Ngunit unti-unti, maririnig ang mahinang sizzling sound, tulad ng mga beans na piniprito. Lalong lumakas ang sizzling sounds. Tapos, sumabog na parang popcorn. Habang tumatagal, mas maraming papel ang sumabog. Ang mga tunog ay naging mas malakas at mas nakakatakot. Sa sandaling ito, nanonood si Rong Weilun ng isang pagtatanghal ng opera. Biglang pumasok ang kanyang personal assistant na si Ban Luming at itinigil ang programa. Nagsumbong siya kay Rong Weilun. Masamang balita, may nangyari. Lahat ng base natin sa China ay inatake na. Ano? Agad na bumangon si Rong Weilun at sumakay sa eroplano. Paano silang lahat ay sabay-sabay na atake? Ano ang ginagawa ng ating mga humarang? Bakit hindi nila tayo binalaan? Bakit hindi nila naharang ang pag-atake? Galit na sabi ni Rong Weilun. Paliwanag ni Ban Luming. Ang mga pag-atake ay sanhi ng mga sumasabog na papel. Ang mga papel na ito ay nasa aming mga base sa buong panahon. Ang mga papel ay nag-aapoy sa kanilang sarili, walang mga nanghihimasok. Kumulot ang noo ni Rong Weilun. Mga sumasabog na papel. Seryoso ba ang kapangyarihan? Kahit si Chairman Rong ay hindi naisip na ang isang pirasong papel lamang ay maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala. Seryosong sinabi ni Ban Luming, ang pagsabog ng papel na ito ay napakapambihira. Hindi ito masyadong malakas noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging mas malakas. Ngayon, ang kapangyarihan nito ay tumaas hanggang sa punto kung saan ang isang stack ng A4 na papel ay maaaring pumutok sa isang kotse. At ang lakas ay tumataas pa rin. Hindi namin alam kung ano ang kanyang huling limitasyon. Agad na naging seryoso si Rong Weilun. Damn it! Ito siguro ang sikretong sandata ng pamilya Jeng. Mahilig maglaro ang nanay ni Jeng Saiking. Ang hiidise mother-daughter doon na yon. Ban Luming, makinig ka. Ituon mo ang lahat ng iyong enerhiya sa aming VT experimental base sa kanlurang China. Siguraduhin na ang mga instrumento at anumang bagay doon ay hindi apektado. Kung kinakailangan, mabilis na ilipat ang mga kagamitan doon sa isang sikreto namin. Sa ganoong kritikal na sandali, walang pakialam si Rong Weilun sa pagkatalo ng iba pang base. Siya lamang ang nagmamalasakit sa Kini Experimental Base sa kanlurang China. Tila ang NITI Experimental Base na ito ang nagtataglay ng pangunahing sikreto ng pamilya Rong. Samantala, sa ibang lokasyon sa Suzhou, kakapatay lang ni Xiao ng isang malaking tandang at ibinuhos ang dugo ng manok sa isang mangkok ng porselana. Pagkatapos ay nagsindi siya ng 3 insenso sa isang pansamantalang altar. Mukhang itinuring niya ang araw na ito bilang isang malaking araw. Tradisyonal na para sa mga practitioner ng kanyang dark arts na mag-alay ng dugo at insenso sa mga espesyal na araw. Biglang, isang subordinate ang sumugod sa looban at nag-aalalang sinabi. Guro, nangyari ang mga pagsabog. Kinumpirma ng aming mga tao na ang mga pagsabog ay nangyari sa maraming lugar sa China. Ang lahat ng mga lugar na iyon ay halos nasa teritoryo ng pamilya Rong. Ngumisi si Sean. Nakatanggap lang din siya ng mensahe mula kay Paris Gildon. Ngayon, mas sigurado siya na sinalakay na ng pamilya Jeng ang mga Rong. Sumigaw si Sean, Rong Weilun, ngayon ang araw na mamatay ka. Pagkatapos ay papalitan kita at dominahin ang mundo. Si Master Sean ang pinuno ng mundo. Si Master Sean ang numero 1 sa mundo.
Si Master Shaun ang pinuno ng mundo. Si Master Shaun ang numero 1 sa mundo. Matagal na niyang na-brainwash ang mga kampo ni Shaun. Napaluhod silang lahat sa lupa at sabay-sabay na sumigaw. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Shaun at bumalik sa bahay. Binuksan niya ang isang mapa ng China at ikinalat ito sa lupa. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang golden rectangular box sa kanyang bulsa. Napakahalaga ng gintong kahon. Sobrang pinahahalagahan ito ni Shaun. Maingat niyang binuksan ang kahon at inilabas ang isang hibla ng buhok. Itim ang hibla ng buhok. Hehe, Rong Bailon, tingnan ko kung nasaan ka ngayon. Sizzle. Humampas ng pusporo si Shaun at sinindihan ang buhok bago ito inilagay sa mapa. Ang buhok ay lumipat sa sarili nitong lugar sa mapa. Ito ay dumaong sa isang lugar na matatagpuan sa kanlurang China, kung saan ito ay rumored na humawak ng isang ultra-secret base. Kumulot ang noo ni Shaun. Sa ganoong kritikal na sandali, talagang pumunta doon si Rong Bailon. May mga chismis na ang gobyerno ng China ay nagsasagawa ng lahat ng uri ng advanced na pananaliksik doon. Totoo kaya ito? Iyan hindi alintana kung nagsasaliksik sila ng mga dayuhan o iba pang malaking sikreto, papalitan ko ang mga lihim na ito sa mundo sa hinaharap. Mga lalaki, makinig sa aking mga utos. Ipunin ang lahat at sumugod sa sikretong basing ito sa kanlurang China. Samantala, hindi na natiling walang ginagawa si Zheng Anli matapos magpasabog ng mga papel na bomba. Matapos malaman na pumunta si Rong Bailon sa kanyang lihim na base sa kanlurang China, agad niyang pinamunuan ang kanyang pamilya doon. Gusto niyang patayin si Rong Bailon at ipaghiganti ang kanyang anak. Sa sandaling ito, si Rong Bailon ay nasa kanyang kanlurang sikretong base ng China na nagtuturo sa kanyang mga nasasakupan na dalhin ang lahat ng lihim na kagamitan dito. Ang patuloy na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa base. Gayunpaman, kumpara sa iba pang mga base, ang mga pagsabog dito ay medyo maliit. Inip na nagtanong si Rong Bailon hanggang kailan magpapatuloy ang mga pagsabog. Bakit hindi ito mapigilan? Paliwanag ni Ban Luming. Hindi pa tayo nakakahanap ng paraan para matigil ang mga pagsabog. Gayunpaman, mas kakaunti ang mga papeles dito. Bagamat ang lakas ng pagsabog ng papel ay patuloy na nagdodoble, hindi natin kailangang mag-alala na masisira nito ang lugar na ito dahil walang sapat na papel dito. Tumango si Rong Bailon. Sa kabutihang palad, ang NITI Experimental Base ay pangunahing ginagamit para sa halos ibunyag ni Rong Bailon ang sikreto ng pamilya Rong na magpapagulat sa mundo. Personal assistant niya si Ban Luming at alam niya kung ano ang sikreto. Pero nakatayo siya sa isang open area. Tulad ng sinabi, ang mga pader ay may mga tainga. Ngayong napaka-advance na ng teknolohiya ng spyware, maingat pa rin siya at hindi ito direktang sinabi. Naunawaan ni Ban Luming ang ibig sabihin ni Rong Bailon at nagpatuloy, Chairman Rong. Sa kabutihang palad, ang ating NITI Experimental Base ay hindi nangangailangan ng malaking halaga ng papel. Kung hindi, ang sitwasyon dito ay tiyak na magiging napakasama. Ang ating makalangit na pagsasaliksik ay maaaring magdusa ng malaking pag-urong. Tumango si Rong Bailon. Dam Zheng Anli. Kung alam kong magdudulot siya ng malaking problema sa akin ngayon, matagal ko nang inalis ang baliw na babaeng ito. Nang matapos magsalita si Rong Bailon, biglang lumitaw ang isang hindi nakikitang eroplano. Iyon ang fighter jet ng pamilya ni Zheng. Chairman, mag-ingat ka. Ang mga tao ng pamilya Rong ay agad na naging mapagbantay. Sinigawan ni Zheng Anli si Rong Bailon sa pamamagitan ng isang high-tech na voice transmission device. Rong Bailon, gusto kong pagbayaran mo ang pagkamatay ng aking anak sa iyong buhay. Nang matapos siyang magsalita, sumiklab ang apoy ng digmaan. Bang! Boom! Ang mga cannonball at laser weapon ay nakatutok lahat kay Rong Bailon. I-activate ang mga armas ng interceptor. Ang mga high-tech na armas ng pamilya Rong ay hindi rin dapat ipagwalang bahala. Agad nilang naharang ang pag-atake ng mga Zheng. Nang makitang hindi gumagana ang kanilang pag-atake, nagpasya si Madam Zheng na magpadala ng taong pumatay kay Rong Bailon sa lupa. Bang! 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 Boom! 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 Ang magkabilang panig ay nasangkot sa isang matinding labanan. Sa sandaling iyon, isa pang fighter jet ang lumipad. Isang pamilyar na mukha ang lumabas sa eroplano. Si Jemmy yon. Kinuha na ngayon ni Jemmy ang kapangyarihan ng pamilya Addington.
Nang marinig niya na nag-aaway ang mga pamilyang Zheng at Rong, dumating siya para sumuporta gamit ang Addington laser weapon. Madam Zheng, nandito ako para tulungan ka. Sigaw ni Jemmy kay Zheng Anli mula sa malayo. Gaya ni Jordan, nagpanggap si Jemmy na sumapi sa pamilya Zheng. Sa totoo lang, pinoprotektahan lang niya ang sarili niyang interes. Sa pagkakataong ito, abala si Zheng Anli sa pagpaplano ng kanyang pag-atake sa pamilya Rong na hindi man lang niya naisip na tawagan si Jemmy. Siya ay dumating sa kanyang sariling kagustuhan. Laging kinasusuklaman ni Jemmy si Rong Bailon. Nais niyang bawian ang pamilya Rong ng kanilang posisyon sa paghahari ngayon. Mga lalaki, puntiryahin ang Wii-starred na yon na si Rong Bailon. Sunog! Utos ni Jemmy. Sa isang putok, ang laser cannon ay diretsong nagpaputok kay Rong Bailon. Gayunpaman, ang pamilya Rong ay naglagay na ng depensa sa kanilang harapan upang labanan ang anumang pag-atake ng armas. Ang laser cannon ay tumama sa harang na may mapurol na kalabog. Malakas na yumanig ang buong lupa, parang lindol. Gayunpaman, hindi nasaktan si Rong Bailon. Si Rong Bailon ang pinuno ng 8 dakilang pamilya. Paano siya madaling masaktan? Gayunpaman, hindi nabigo si Jemmy. Nagpatuloy siya sa pagngisi. Haha, hindi namin siya natamaan. Sige, ipagpatuloy mo ang pagbomba sa kanya. Natuwa si Jemmy sa pagsisimula ng digmaan kasama ang pinakamakapangyarihang pamilyang Rong. Kung panalo man o pagkatalo, wala talaga siyang pakialam. Alam niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Addingtons at Rongs. Pagkaraan ng ilang minuto pa, dumating ang pamilya House at huminto sa pagitan ng mga pamilyang Zheng at Rong. Nakatakip ng protective armor, sumugod si Dieter House patungo kay Zheng Anli. Nagmamakaawa siya sa kanya. Oh and my God, Madam Zheng, Chairman Rong, bakit kayo nag-aaway? Kung lalaban kayo, matatapos na ang mundo. Hindi na tayo mabubuhay. Madam Zheng, stop attacking. We're secret families with 100 years of friendship. What can't we sit down and talk through things? Ngumuso si Zheng Anli. Umupo ka at mag-usap. Tanungin mo ang mayabang na si Rong Bailon dyan. Upo ba siya sa akin at kakausapin? Pinatay niya ang anak ko nang hindi man lang ako binibigyan ng paliwanag. Napakayabang niya. Iniisip ba niya na ang pamilya kong Zheng Weilun ay napakadaling ibuli? Lumingon si Dieter kay Rong Bailon at nagsalita sa pamamagitan ng espesyal na voice transmission device. Chairman Rong, baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo ni Madam Zheng. Umupo tayo at dahan-dahang lutasin ito ng magkasama. Huwag ka nang mag-away. Gayunpaman, si Rong Bailon ay ganap na ngayong galit. To think na siya, na may pinaka-advanced na armas at teknolohiya sa mundo, ay talagang na-provoke ng ganito. Tumugon si Rong Bailon kay Dieter sa pamamagitan ng sarili niyang voice transmission device. Dieter, scram! I-start ka, huwag mong isipin na hindi ko alam na sinusubukan mong nakawin ang mga sikreto ng pamilya natin nitong mga nakaraang taon. Sabihin mo rin sa baliw na babae na si Zheng Anli na pagbayaran ko ang buong pamilya nila sa katangahan nila ngayon. Ngayon ay ang death anniversary ng pamilya Zheng. Sa puntong ito, marami sa mga lihim na base ng pamilya Rong ay nawasak, at ang kanilang pinakamahalagang lihim na kagamitan ay napilitang ilipat. Nagalit si Rong Bailon. Imposibleng makipag-ayos pa siya kay Zheng Anli. Binulot mo ang ngipin ng tigre at gusto mo pa ring makipagkaibigan dito. Si Dieter ay nakikinig sa 8 dakilang pamilya. Siya ay isang pasipista na hindi nangahas na pukawin ang sinuman. Pero ngayon, wala na siyang magagawa sa sitwasyong ito. Nang makitang hindi niya makumbinsi si Rong Bailon, naglakad si Dieter patungo kay Jemmy at sinigawan siya. Jemmy, itigil mo na ang pag-atake. Kailangan nating huminahon. Kailangan nating magkaisa. Hindi dapat mag-away ang 8 malalaking pamilya. Inutusan talaga ni Jemmy ang kanyang mga tauhan na tumigil sa pag-atake nang marinig niya ang mga salita ni Dieter. Kumaway siya kay Dieter, sinenyasan niya itong lumapit. Natuwa si Dieter. Sa wakas, may handang makinig sa kanya. Nagmamadaling lumapit kay Jemmy, nagpatuloy si Dieter. Jemmy, ang Stiles ay may magandang relasyon sa pamilya Zheng. Pakiusap hikayatin si Madam Zheng na ihinto ang pag-atake sa pamilya Rong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating ni Dieter sa tabi ni Jemmy, itinaas ng huli ang kanang kamao at sinuntok siya sa mukha. Bang! Galit na sabi ni Jemmy, Dieter, bastard ka.
Matapos mamatay ang lolo ko, nang target ng ibang pamilya ang Stiles, bakit hindi ka tumayo at sabihing huwag mag-away sa isa't isa? Ngayon na ang pagliko ng pamilya Rong, ikaw ay sumusulong upang maging tagapamayapa. SAU, wala ka lang. Sabog mo siya. Sabog mo itong mayabang na bagay hanggang sa mamatay. Lalong naging matindi ang labanan. Sa panig ng pamilya Rong, nakita ni Ban Luming na hindi optimistiko ang sitwasyon. Iminungkahi niya kay Rong Bailon, Sir, gamitin ang iyong weather weapon at patayin sila ng kidlat. Ngunit umiling si Rong Bailon. Hindi. Masyadong malawak ang range ng weather weapon at napakalakas. Hindi natin makokontrol ang tiyak na target area nito. Nasa proseso ng paglilipat ang ating mga kagamitan. Matatapos tayo kung sisirain ng weather weapon ang ating mga kagamitan. Maghintay pa tayo ng kaunti. Gagamitin natin ang ating weather weapon para harapin sila pagkatapos mailipat ang lahat ng kagamitan natin sa Fort Rong. Sa eroplano ng pamilya Skmid. Sina Jordan, Lota, Zheng Xiqing at ang iba pa ay nagmamadali rin sa lihim na base sa kanlurang China. Mabilis na lumipad ang eroplano at mukhang kinakabahan ang lahat. Inutusan na ni Jordan sina Lota at Zheng Xiqing na magsuot ng pinakamataas na antas ng protective suit. Tinanong ni Lota, Jordan, ang ina ba ni Xiqing at si Chairman Rong ay nasa kanlurang sikretong base ng China. Nagsimula na ba silang mag-away? Si Jordan ay walang paraan ni Shaun upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng isang tao. Gayunpaman, hinulaan niya na lahat sila ay nasa kanlurang sikretong base ng China. Bilang tugon, sinabi ni Jordan, Siyempre. Nakalimutan mo na ba na ako ay isang Diyos? Nagkaroon na ako ng pangitain tungkol dito. Nakita ko ang eksena. Ito ay malinaw na isang lihim na base sa kanlurang China. Nakita ko rin si Madam Zheng at ang aking kapatid na si Jamie na binomba si Rong Bailon. Nagulat si Lota. Napakadetalye ng iyong mga pangitain. Nakita mo pa ang labanan? Tumango si Jordan. Bakit? Umiling si Lota at sinabing wala lang. Pero pakiramdam niya ay may hindi tama. Napansin ni Zheng Xiqing na kakaiba ang ugali ni Lota. Tanong niya kay Lota. Lota, uminom ka ng maraming tubig ngayon. Kailangan mo bang pumunta sa banyo? Mabilis na sinabi ni Lota, hindi ko na kailangang pumunta. Dahil doon, medyo nahiya si Lota. Hindi napigilan ni Zheng Xiqing na matawa. Lota, pinipigilan mo pa imbis na pumunta sa inidoro. Natatakot ka ba na makita ni Jordan ang pagpunta mo sa banyo? Ibinaba ni Lota ang kanyang ulo bilang tahimik na pagsang-ayon. Hindi nakaimik si Jordan. Paano nagawa ni Lota na magkaroon ng ganoong pag-isip? Ito ang unang beses na marinig na may hindi nangahas na pumunta sa palikuran dahil isa siyang diyosa. Alam din ni Loren na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya kailanman naisip ang ganoong kaisipan. Hindi alam ni Jordan kung matatawa ba siya o maiiyak. Tinapik niya ng daliri ang noo ni Lota. Are you crazy? I am not that perverted. Nelly, would I purposely get a vision of you going to the toilet? Anong klaseng tao sa tingin mo ako? Naka-cross arms si Lota. Natatakot lang ako na magkaroon ng masamang imahe si Jordan sa akin. Pagkatapos ay pupunta ako sa banyo. Huwag kang magkaroon ng pangitain tungkol dyan. Itinulak ni Jordan si Lota sa pintuan ng washroom sa eroplano. Bilisan mo at umalis ka. Kung sino ang may pangitain tungkol sa iyo ay aso. Talagang hindi siya nakaimik. Siya ay isang Diyos na may ganoong kakayahan na lumalaban sa langit. Maaari niyang hulaan ang mga pangunahing kaganapan na makakaapekto sa mundo. Bakit niya gagawin ang kasuklam-suklam na bagay? Pagkatapos ng isang sandali ng matuwid na galit, bumalik siya sa kanyang upuan. Mas lalong ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano, mas lalo niya itong naisip. Ano ang nangyayari? Makalipas ang 1-0 minuto. Mabilis na lumipad ang eroplano at mabilis na lumapag sa larangan ng digmaan sa kanlurang China. Pinangunahan ni Jordan, Lota at Zheng Xiqing ang mga tao ng pamilya Steele at Skmid sa larangan ng digmaan. Damn it! It's Jordan! Ang pumatay sa mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Tapos na. Lalala ang sitwasyon sa pagdating niya. Mapahamak na ang Earth. Nawalan ng pag-asa si Dieter nang makita niya si Jordan. Hawak niya pa rin ang kanyang phone sa kanyang kanang kamay. Ang telepono ay nagpakita ng Twitter,
Instagram at iba pang mga pangunahing platform ng social media. Ngayon, naging trending topic na ang sitwasyon dito, na nagresulta sa mainit na talakayan ng mga tao sa buong mundo. Sa kabutihang palad, ang labanan ay nakakulong sa kanlurang China. Walang nag-isip na ito ay isang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, nang ang mga lihim na pamilya ay lumaban, ang kanilang kapangyarihan ay maihahambing sa isang digmaang pandaigdig. Haha, nandito rin si Jordan. Halika, bigyan mo ng isa pang round si Rong Bailon para buhayin ang mga bagay para kay Jordan. Samantala, biglang namutla sa takot ang mukha ni Paris Gildon nang makita sina Jordan at Jeng Seking. Ay hindi. Alam ni Paris Gildon na tiyak na ilantad siya ni na Jordan at Jeng Seking. Kaya naman, agad niyang sinamantala ang pagkakataong makawala. Pinangunahan sila ni Jordan hanggang sa pangunahing lugar ng pamilya Jeng. Habang nasa gilid sila, walang pumigil sa kanila. Nang makita ang pagdating ni Jordan, masayang naglakad si Jeng Anli at niyakap siya. Jordan, nandito ka para tulungan ako, tama? Pinatay ni Rong Bailon si Waylon. Nagdedeklara tayo ng digmaan sa pamilya Rong Bailon ngayon. Mas magiging ligtas ako kung mananatili ka sa tabi ko Si Jeng Anli ay isang babaeng ngayon lang nakaranas ng sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Gusto niya talaga ng matibay na balikat na masasandalan. Mommy! Hindi napigilan ni Jeng Seking na tumalon sa mga bisig ni Jeng Anli. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Si Jeng Anli at ang kanyang mga nasasakupan ay napakapuyat at mabilis na tinulak si Jeng Anli palayo. Haling ni Jeng Ani. Bakit mo ako tinawag na nanay? Tumulo ang luha sa mukha ni Jeng Seking. Ako si Seking, anak mo ako. Patay na ba talaga si kuya? Anong nangyari sa kanya? Yung babaeng yon, Paris Gildon? Nataranta si Jeng Anli. Hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Sinabi ni Jordan, Madam Jeng, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo ang balitang ito. Ang iyong anak na babae at si Paris Gildon ay nagbago ng isip. Ang taong nakatayo sa iyong harapan ngayon ay ang iyong anak na babae, si Jeng Seking. Magpalit ng isip. Natigilan si Jeng Anli. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang anak ko, si Seking, laging nandito Nasaan si Seking? Lumingon siya para hanapin si Seking at napagtantong wala na siya. Saan nagpunta si Seking? Tanong ni Jeng Anli. Ngunit walang nakakaalam. Sinabi ni Jordan, marahil ay nakita niya kaming paparating at sinamantala niya ang pagkakataong makatakas. Ang babaeng nasa tabi mo kanina ay hindi si Jeng Seking, kundi si Paris Gildon. Siya ang pumalit sa katawan ni Jeng Seking pagkatapos na magpalit ng isip sa kanya. Ang babaeng Amerikanong ito sa harap mo ay ang tunay mong anak. Umiiyak si Jeng Seking habang sinasabi kay Jeng Anli, totoo, inay. Ako talaga si Seking, ang iyong anak. Mahilig akong matulog sa iyong mga bisig mula noong bata pa ako. Kumuha ka ng pinakamahusay na guro sa pagpipinta para sa akin. Ang una kong pagpipinta ay tungkol sa iyo, inay. Sa pakikinig sa pagsasalaysay ni Jeng Seking tungkol sa nakaraan sa pagitan ng mag-ina, unti-unting napahinga ng maluwag ang bantay ni Jeng Anli. Hinawakan niya ang kamay ni Jeng Seking habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba talaga Seking? Luha ang tumango si Jeng Seking. Napaawang ang bibig ni Jeng Anli nang biglang maalala ang lahat ng nangyari. Naku! Naloko ako. Hindi ko alam na ngayon lang pala si Paris Gildon. Nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niya na pinatay ni Rong Bailon si Waylon. Siguradong nagsisinungaling siya. Sinabi rin ni Jordan, kung hindi ako mali, si Sean siguro ang pumatay kay Jeng Waylon. Sean Handley. Nagalit agad si Jeng Anli. Galit ding sinabi ni Jeng Seking, ang demonyong iyon, si Sean, ang nakahuli sa akin at nagpalipat-lipat sa akin ng isip kay Paris Gildon. Hindi ko inaasahan na papatayin nila si brother at linlangin ka, para akitin kang magsimula ng digmaan sa pamilya Rong. Inay, ang tunay na mamamatay tao ay hindi si Chairman Rong. Tigilan mo na ang pag-atake sa kanya. Kung magpapatuloy ito, hindi magiging maganda ang katapusan natin. Alam ni Jeng Seking kung gaano kalakas ang pamilya Rong. Alam niyang magsisimula lang ng digmaan ang kanyang ina sa kanila kung wala siyang ibang pagpipilian. Hindi sinang-ayunan ng iba pa sa pamilyang Jeng ang pagdeklara ni Jeng Anli ng digmaan sa pamilya Rong. Matapos malaman ito, sabay-sabay na nagmakaawa ang lahat. Madam Jeng, mangyaring bawiin kaagad ang iyong pag-atake sa pamilya Rong.
Nagsimulang makaramdam ng takot si Jeng Anli. Itigil kaagad ang pag-atake. Itigil ang lahat ng pag-atake sa pamilya Rong at itigil kaagad ang mga pagpapasabog ng papel. Agad na tumigil ang pag-atake ng pamilya Jeng. Paminsan-minsan ay binobomba pa rin ni Jemmy ang mga Rong, ngunit hiniling siya ni Jordan na huminto. Sa sandaling iyon, nagulat si Ban Luming kay Rong Bailon. Sir, lahat ng kagamitan namin ay matagumpay na nailipat sa Fort Rong. Nasuri na rin namin ang buong kuta. Walang mga papel, walang halaman, walang ginawa mula sa kahit saan. Tumango si Rong Bailon. Mabuti. Ngayon naman ang ating laban. Gamitin kaagad ang mga sandata ng panahon. Gusto kong lahat sa loob ng 1,000,000 kilometro kwadrado ay sabay-sabay na pumasok sa madilim na mundo. Wawasakin ko ang mga pamilyang Jeng, Steele, House, Schmid at Addington. Gusto kong ang pamilya Rong ang tanging sikretong pamilya sa mundo. Jeng Anli, Jordan, Jemmy at Dieter pumunta sa impyerno. Samantala, ngayon lang naranasan ni Jeng Anli ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak at nalaman niyang nabago ang isip ng kanyang anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siya sa mood na malungkot para sa kanyang anak na babae. Siya ay nalinlang ni Shaon at nagalit siya kay Rong Bailon. Alam niya ang kabigatan ng bagay na ito. Dapat akong humingi ng tawad kay Rong Bailon. Gusto ni Jeng Anli na personal na humingi ng tawad kay Rong Bailon. Nadama niya na sa maraming taon ng pagkakaibigan ng kanilang pamilya, dapat mayroong puwang para sa negosasyon. Pero hinawakan siya ni Jordan. Huwag kang pumunta. Hinawakan ni Jordan ang braso ni Jeng Anli at seryosong sabi. Si Rong Bailon ay naglunsad ng isang weather weapon attack. Tara na at huwag mag-aksaya ng 1 segundo. Sandata ng panahon? Alam ni Jeng Anli na ang pamilya Rong ay nakabuo ng isang nakakatakot na sandata ng panahon. Bagamat ang mga Jeng ay nakikisali sa mga sandata ng panahon, ang kanilang antas ay mas mababa doon kung ikukumpara sa pamilya Rong. Nag-aalala pa rin siya kung paano niya haharapin ang pamilya Rong kung talagang i-activate nila ang kanilang weather weapons. Actually, hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa nila ito ginagamit. Tumingin si Jeng Anli sa langit. Normal pa rin ang panahon noon. Tinanong niya si Jordan. Inilunsad. Malinaw na wala pang ginagawa si Rong Bailon. Nag-aalalang sinabi ni Jeng Xiqing, pinag-uusapan ng Jordan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mukhang naguguluhan si Jeng Ani. Hindi ko maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Paliwanag ni Jeng Xiqing. Si Jordan ay isang Diyos. Mahuhulaan niya ang hinaharap. Hinulaan niya na sasalakayin tayo ni Chairman Rong gamit ang kanyang weather weapon. Makinig tayo sa kanya at tumakas. Napatulala si Jeng Anli. Gulat na napatingin siya kay Jordan. Ikaw. Isa kang Diyosa. Actually, walang balak si Jordan na sabihin kay Jeng Anli. Ngunit dahil alam na niya ngayon, hindi sinubukan ni Jordan na itanggi ito. Tama, ako ang bagong Diyos. Ang Miraculous Serum at ang mind transplant procedure na pinagdaanan ng iyong anak ay parehong binuo ko gamit ang aking kakayahan sa pagka-Diyos. Tinakpan ni Jeng Anli ang kanyang bibig. Oh Eloy God, no wonder no wonder. Matapos mabalisan ng ilang segundo, lumuhod si Jeng Anli sa harapan ni Jordan. Si Jeng Anli ay nagbibigay galang sa Diyos. Salamat sa iyong kabaitan noon sa aming pamilya Jeng. Sana ay matanggap pa rin namin ang iyong proteksyon at tulong sa hinaharap. Hindi na nangahas si Jeng Anli na maging masungit kay Jordan. Dati, kaya pa niya itong utusan. Nang makita ito, lumuhod din ang iba sa pamilya Jeng sa harap ni Jordan. All hail Deity Jordan. Mangyaring protektahan kami. Hindi sanay si Jordan sa ganitong uri ng pagpipitagan. Bagamat siya ay isang Diyos, limitado pa rin ang kanyang kakayahan. Sa mga tuntunin ng proteksyon, maaaring kailanganin niya ang pamilya Jeng na protektahan siya sa halip. Madam Jeng, bumangon ka na. Noon pa man tayo ay mabuting magkaibigan. Hindi mo kailangang yumukod sa akin. Tinulungan ni Jordan si Jeng Anli na makatayo. Nang muling tumingin si Jeng Anli kay Jordan, may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon na nakita kita, naramdaman kong isa kang pambihirang tao. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ikaw ang bagong Diyos. Sana ay huwag mong sisihin ang ginawa ko sa iyo noon. Hindi ko napigilan ang sarili ko dahil naakit ako sa iyong alindog. Ngumiti si Jordan. Malaki na ang naitulong mo sa pamilya Steele. Ayos lang, nakaraan na ang nakaraan.
Huwag na nating pakialaman. Napaka-attractive na babae ni Madam Zheng. Hindi ako nagpatalo. Ngunit nagpout si Lota at sinabing, syempre natalo ka. Mas matanda siya sa'yo ng 20 taon. Paanong hindi ka natalo?